Umabot na sa mahigit 1.3 tonelada ng floating shabu ang na-recover sa iba't ibang bahagi at sa karagatan po ng Western Luzon. Ininspeksyon nito kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinag-utos ang agarang pagsira sa mga nasabing droga. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na magkakasunod na na-recover sa karagatan ng Western Luzon simula June 3 hanggang June 20. Sa datos ng PIDEA, aabot na sa kabuuang 1.3 tonelada ng floating shabu na nagkakahalaga ng 8.8 billion pesos ang na-turnover na sa kanilang kustodiya. At least masasabi natin dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na shabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay marami na namang magiging addict, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Karamihan sa mga droga, nalambat na mga mangingisda at kusang loob na isinuko sa otoridad. Base sa investigasyon ng PIDEA, galing ang mga kontrabando sa Samgor Drug Syndicate na nakabase sa Myanmar. Ang modus operandi kasi nila, ito yung sindikato, ito yung courier. Yung courier is of course a courier. Babayad ito. Pag ang trabaho lang ng courier, i-deliver lang doon sa meet-up place, doon sa laot. Pagka hindi dumating yung susundo, then itatapon nila. Agad na ipinag-utos ng Pangulo ang pagsira sa mga droga upang masiguro na hindi ito mare-recycle, gayaan niya ng ginagawa sa mga nakaraan. Bukas ng umaga, dadalhin sa Kapas Tarlac ang mga iligal na droga kung saan isa sa ilalim ito sa pagsusuri bago isa lang sa incinerator. Ngunit dati, alam natin, pag may nahuli, sabihin natin 100 kilos ang nagiging ang sinisira na lang kung ano-ano ng balot ang ginagawa, ngunit 20 kilos na lang ang yung 80 kilos na natira ay lalabas na naman yan, maipagbibili pa rin. So that is what we are trying to avoid. So the press has a very important role in this. Puntahan ninyo dahil ang procedure dito Kasamang sisirain ang nasa 226 na kilo ng iba't iba pang uri ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 609 million pesos na nakumpiska naman sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na aabot na sa kabuuang 62 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska nila sa nakalipas na 3 taon. We must continue with the war against drugs, but we keep it in a we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Noong Biyernes, naharang ng pinagsanib na pwersa ng PIDEA at ng Philippine Navy ang isang fishing vessel sa Zambales na may kargang 1.2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 10.2 billion pesos. Naaresto sa operasyon ng isang Chinese-Malaysian na hinihinalang miyembro ng Samgor Group. Mas extensive ito ngayon is walang gaanong namamatay pero ang laki ng mga nakukuhang volumes ng droga. I say with much confidence na noon mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Yun ang comparison. Muli ring inatasan ng Pangulo ang PNP at ang PIDEA. Natutukan din ang operasyon sa mga maliliit na drug offender upang hindi sila maging banta sa mga mamamayan. Nais din ng Pangulo na paigting ng seguridad sa mga coastal lines at maritime routes sa bansa upang mapigilan ang mga magtatangka na magpasok ng droga. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.